Yeah, Rafi, magandang umaga Opo, sa ating lahat. kumusta po yung unang beses na pag-upo nyo bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, lalo't tatlong resource person agad yung na-cite in contempt? Yes, kasi talagang ang pinupursue natin dito yung katotohanan eh. Hanggang hindi natin nakikita yung bottom ng katotohanan dito, yung kailaliman, dapat lang talaga gawin natin lahat yung paraan. At dahil naman very evasive naman talaga sila sa mga pagtatanong ng mga senador, kaya nagkaroon ng motion at ito inaprobahan ng komite. Kitang-kita naman po na nagtuturuan na paano po babalansehin ng inyong komite kung sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Well, dapat suportahan ng dokumento. Tulad halimbawa si Bryce Hernandez, nagpapaalam siya kahapon kung pwedeng payagan siya na lumabas ng Senate premises para maghanap ng katibayan. So kanina umaga, napag-isip-isip ko, baka ni Senate President Soto, at gumagawa na ako ng letter request sa kanya at pumayag siya, papayagan, under escort, at hindi pwede mag-overnight para maghanap siya kung ano man yung pwede niyang hanapin, ledger, o kung ano man, nasa ganon na meron siya may presenta sa susunod na pagdinig kung may makikita siya. Particular na doon sa 355 million pesos at saka 600 million pesos ni na Senator Jingo Estrada at saka ni Senator Joel Villanueva. Bago po ito kasi kahapon nabanggit nyo na nagpaalam siya pero hindi nyo pinayagan. Sabi nyo mag-utos na lang siya ng iba. Pero ngayon, nagdesisyon kayo na siya na mismo ang papayagang lumabas para maghanap nitong sinasabi niyang ebidensya. Yes, kasi initially ang naging instinct ko, naisip ko, baka paraan niya para tumakas o kaya makapaglinis kasi di ba frozen na yung mga accounts niya, di ba? Pero I slept over it and naisip ko, ang pinupurso natin yung truth. So, yun, pwedeng isugal yun under escort at saka may strict na instruction, huwag siyang hihiwalayan habang nasa labas siya. Hanggang kailan po mananatili sa Senado itong mga na-cite nyo in contempt? Ano pong nagko-cooperate na ho ba sila ngayon o nagpapahaging na sila sa inyo na sila magsasabi na ng katotohanan at magbibigay din ng ebidensya? At the very least, si Bryce, kahapon nagpahayag siya ng konting remorse, pero hindi enough. Pero sabi niya nga, hindi naman siya makapagturo nang wala siyang ebidensya. So kaya nga, ngayon, papayagan namin siyang lumabas kung hindi bukas sa linggo para maghanap ng sinasabi niyang katibayan. Opo. Kasi alam mo, Rafi, yung elemento ng aligasyon ni Bryce na merong 355 million na naka-allocate sa kanyang area, si Senator Jinggoy, at 600 million si Senator Joel. Ano na yun? Validated na yun kasi gaan na yung nagsasabi na totoo yung sinasabi niya. Yung isang elemento pa na nawawala, na kulang, yung aligasyon niya na nagbigay siya ng 30% na commission. Yun ang kailangan patunayan niya na talagang doon sa 600 saka 355 nagbigay siya ng 30% doon sa dalawa. Kung wala siya mapapakita katibayan, mananatiling aligasyon yun. Opo. Pero kung may mapapakita siya sa amin pagbalik niya sa Lunes o kung kailanman sa pagdinig na meron siyang pinanghawakan ledger man o resibo man o kung maski anong pruweba na talagang nagbibigay siya o nagkapagbigay siya ng 30% na komisyon, pwede namin i-recommenda sa ICI o even sa Ombudsman na file ng kaso yung aming dalawang colleagues. Pagbibigyan po ba yung hiling ng legislative immunity sa Senado, sina dating Bulacan First District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza? Continuing evaluation kasi yung legislative immunity, actually nagranta na sila. Pero ang condition kasi doon, dapat talagang pawang katotohanan lamang, hindi pwedeng haluan ng hindi totoo. Kung hindi, ma-withdraw yun, mawawala sa kanila yon. Maliwanag naman yung explanation at naintindihan naman nila. Hindi na ho bago sa inyo itong mga ganitong investigasyon at yung ganitong mga personalidad, yung pakikitungo sa inyo, yung pagsasalita nila in public. Sa mga ganito ho ba, palagay nyo may pinoprotektahan sila? Kaya maiingat at nagtuturuan lang sila dito sa inyong pagdinig? Sa punto ni Henry Alcantara, obvious yon na may pinagtatakpan. Kasi hindi kami makatawid sa kanya, napuputol kami kay Bryce Hernandez. Dahil si Bryce Hernandez, at least, nagsasabi siya ng totoo at nagsasabi naman siya kung sino yung dapat papanugutin pa bukod sa kanila. Si Henry Alcantara, obviously, nagdidig in. So yun ang dapat naming ma-explore pa
kung paano siya magsabi ng totoo. Posible pa po bang madagdagan yung mga pangalan ng DPWH officials, contractors at maging politiko na dawit dito sa flood control projects? Ang Ombudsman po naglabas na ng preventive suspension sa 16 na mga opisyal at empleyado ng DPWH. Posible. Basta kami, kung saan kami dadala na ebidensya, hindi kami mangingimi, hindi kami mag-hesitate. While ebidensya titingnan natin, of course, naintindihan natin yung galit ng mga netizens, pero hindi naman kami madadala doon sa kung saan nila kami gustong dalhin. No? Ang importante rito, ang bottom line is ebidensya kung saan kami dadalhin, yun ang susundin namin, hindi yung galit ng sinasabi nating mga netizens. Hingi na rin po namin yung reaksyon nyo sa pagbibitiw ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker at posible na ron ihinto na ng Kamara yung kanilang investigasyon sa flood control anomalies. Oo, nabanggit na rin yan nila kay Senator Soto, pati si Congressman Ridon, nagpahiwatig na. Dapat nga mag-meet kami noong araw na yon, kaya lang nagpalit sila ng liderato, hindi natuloy. So, independent, kung gusto nila terminate, nasa kanila yon. Pero sa amin, ang usapan namin ni Senate President, hanggang hindi namin na-ferret out yung buong katotohanan na kung maaaring meron pang iba na matataas, lalo na mga legislators. Kasi ang pag-iisip ko rito, Rafi, saan ba nag-ugat lahat ito? Di ba doon sa pag-insert? Kasi kung walang nag-insert, walang nakialam doon sa budget na ito'y nasa poder ng mga congressmen naman, hindi mangyayari lahat ito. So, kung halimbawa sa pagtatanim ng puno o kaya maski anong halaman, nagsisimula tayo sa seed, di ba? Ang nakita natin dito, ang pinagmulan lahat ito, insertion ng mga mambabatas Kung walang nag-insert at walang nag-influensya doon sa mga district engineer sa iba't ibang distrito, malayong mangyari ito. So, yun nga, nagsimula ito sa Kongreso, both houses. Mabilis na reaksyon lamang po ninyo dito sa mga mangyayaring pagkilos o protesta sa linggo. At paano po ito makakapekto sa inyong ginagawang investigasyon? Hindi ako madidistract. Basta sabi ko nga, ebidensya lang titingnan ko. Hindi yung where the mob or the angry mob wants to take us. Doon kami kung saan ng ebidensya, where the evidence will bring us, doon kami. Okay. Well, abangan po natin itong pagpapatuloy ng inyong investigasyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Maraming salamat, Rafi. Yan po si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson.